Hey, ani Clyde nang pumasok sa banyo. Wala ang asawa sa sala at sa kwarto kahit naisipan niyang baka nandito to. Ginagawa mo dyan? Di na gumagana ang washing machine kaya kusutin ko na lang. Sagot ni Amara at nilagay ang Ariel powder sa palanggana. Sana nagpalaba ka sa labas o di kaya bili na lang tayo. Gabi na, isa pa, matagal ko pang makuha kailangan ko na bukas. Sagot ni Amara dalo lang maisuot ng asawa pag di niya ito malabhan. Ay, marami pa namang damit dyan. Naumpisan ko na eh. Sagot ni Amara at pinagpatuloy ang paglalaba. Huwag ka mag-alala. Sanay ako maglabang kamay ang gamit. Akin na, sabi ni Clyde. Ha? Ako na maglalaba. Huwag na, magpahinga ka na ron. Pero sa halip na umalis, pumesto si Clyde sa kabilang side at tinulungan siyang magkusot. Konti lang to, kaya ko, doon ka na. Pagtataboy ni Amara. Sabing tulungan na kita eh. Giit ni Clyde na walang balak umalis at pinagpatuloy ang pagtulong sa asawa. Never pa niya tong ginawa kaya't kusot lang siya ng kusot kahit walang direksyon ng pagkusot niya. Total wala namang mansa ang damit nila. Ba't pandami nito? Dapat yung mahalagang damit lang. Okay lang, nasa mood akong maglaba, sagot ni Amara. Kapag pinapalabas siya noon, madalas nag-i-imagine siya habang kumukusot ng damit. Lumalakbay ang diwa niya para sa isang pantasya sa buhay hanggang sa hindi niya namalayang patapos na siya sa paglalaba. Oh God! Daing ni Clyde nang sumakit ang likod kakayoko kahit 3 piraso pa lang ang nakusot. Ako na magbabanlaw, sabi ni Amara pero tinulungan pa rin siya ng asawa hanggang matapos sila. We're done. Kain na tayo, may dala akong pagkain, sabi ni Clyde. Salamat sa tulong. Pasalamat ni Amara sa kaininit ang pagkain at inihanda sa hapagkainan. Ready ka na ba sa kwintas na inihanda mo? Tanong ni Clyde. Sina mommy ang judge. Ready ng kwintas ko for next week pero hindi pang loob ko? Pag-amin ng dalaga. What do you mean? Natatawang tanong ni Clyde. Kinakabahan akong makarap ang mommy at fiancé mo? Pag-amin niya at nalagyan ng pagkain ng plato ng asawa. Hindi ko siya fiancé, ani Clyde. Ikakasal pa rin kayo? Paano kami ikakasal? Asawa mo na ako. Nakataas ang kanang kilay na tanong ni Clyde. Pwede namang mag-anal tayo. Ayoko ng pag-usapan. Change topic. Salubong ang kilay na wika ni Clyde at nagsimulang kumain kaya di na nagsalita pa si Amara hanggang sa natapos sila. Pinakiramdaman niya si Clyde. Mukhang galit kaya't di niya to sinundan sa kwarto. Naghugas siya ng plato at inayos ang sala. Nang wala na siyang marinig na kaluskos sa kwarto, pumasok na siya at nagpunas, tsaka nagpalit ng damit. Pinatay niyang ilaw at maingat na nahiga sa kama para hindi magising ang asawa. Tumalikod siya rito at saka pinikit ang mga mata. Matutulog ka na? Nagulat si Amara na magsalita ang asawa. Good night. Sagot niya pero niyaka pa rin siya ni Clyde mula sa likuran. Not yet, Amara. Ani Clyde saka pinatihaya siya at agad na pinatungan. Hindi mo pa nagagawa ang tungkulin mo bilang asawa ko? Sorry, paumanhin ni Amara. Not sorry. Ani Clyde tumayo at binuksan ang lampshade saka nagubad sa harapan ng asawa. Nahiga siya sa tabi nito at hinawakan ng pisngi ni Amara. Galit ka? Tanong ni Amara. Hindi na kapag mapasaya mo ko, sagot ni Clyde. Anong gagawin ko? Suck me. Utos ni Clyde sa bayhuhan ng kamay ni Amara at dinala sa nakahandang pagkalalaki niya. Morning, boss. Bati ni Rino sa boss na nakatingin sa mga daliri. O ano nangyari? Ang hapdi. Sagot ni Clyde dahil sa maliliit na sugat sa kanyang daliri. Ano nangyari dyan? Buisit, nakakasunog ba sa balat ang Ariel? Tanong niya. Naglaba ka? O sisa ni Rino? Buisit si Amara kasi, nadatnan kong naglalaba. Wala ba kayong washing? Igamutin mo na nga lang tong sugat ko. Lagyan mo ng plaster o kung ano man dyan. 3 daliri niyang nagkasugat. Sige, ipatawag ko si Rina. Kausapin mo na rin. Sabi ni Rino at kumuha ng medical kit saka ginamot ang daliri ng boss. Sir, nandito na ho si Rina. Sabi ni Jessie na kasama sina Olivia at Rino. Pakibigay nitong papeles sa information. Utos ni Clyde kaya't agad na lumabas si Jessie. Sir, naiiyak na sabi ni Rina. Maniwala ka ho, hindi talaga ako nag-post noon. Facebook account mo ang nag-post. Nahack po ang Facebook ko, maniwala ho kayo. Luhaang paliwanag ni Rina. Mahalaga ho sa akin ang trabaho ko. Alam mo ang pinakaayaw ko ay magkagulo tayo dito. Madaing sabi ni Clyde. Mr. Andueza, sabat ni Olivia. Di ganon katanga ang kasama ko para i-post yon gamit ang account niya? Spokesperson ka ba niya? Madalim ang mukhang sabi ni Clyde. Gusto ko lang ipagtanggol siya dahil ako ang team leader niya.
Kung tutuusin, hindi ganon kasama ang post niya na agad namang nabura. Bakit naging interesado ang CEO sa maliit na problema? Matapang na sagot ni Olivia. Napahawak si Clyde sa daliri. Ba't bang hapdi nito ay gasgas lang naman? Bibili talaga siya ng 2 washing machine. Sir, pukaw ni Rino at bumalik ang tingin ni Clyde kay Olivia. Maliit o malaki, basta't involve ang samahan sa kumpanya ko, kailangan ko pa rin pagtuunan ng pansin. Ano bang nangyayari sa team ninyo, Olivia? Nagkakagulo na kayo. Maraming issue ng pangopya at kung ano-ano pa. Bakit akong tinatanong mo? Why don't you ask sa ibang team? I'm sure na setup lang to sa team namin. The hell we care sa buhay ni Amara kung matandang mayaman ang boyfriend niya. Masyadong matalas ng dila mo. Huwag kang kampante na boyfriend mong kaibigan ko kaya break na kami ng gago mong kaibigan. Kung ano man ang buhay ko ngayon, pinaghirapan ko yun at hindi dahil sa pera niya. Labas na ako sa relasyon ninyo. Sabi ni Clyde dito at napatingin kay Rina. Suspended ka na 1 linggo, Rina. That's unfair. Agad na sabat ni Olivia. Wala siyang kasalanan. Suspended siya na 1 linggo habang gumagawa kami ng investigasyon. Pero kung napatunayang wala siyang kasalanan, makakatanggap pa rin siya ng sahod? Why do I feel na may pinapanigan ka, sir? Sarcastic na wika ni Olivia. Right. Pumapanig ako sa katotohanan, kaya get out. Sabay turo sa pintuan. Tara na, Rina. Mataray na sabi ni Olivia at tinatak ang empleyado palabas ng opisina ni Clyde. Boss, tingin ko tama si Olivia. Na-set up lang kasama niya, sabi ni Rino. Ouch! Ba't bang hapdi nito? Rino, tingnan mo nga si madam mo. Baka marami ring sugat sa daliri. Okay, boss? Ni Rino napapailing. Nagulat pa siya ng paglabas na kasalubong si Yvonne. Si Clyde? Nasa opisina ho. Magalang na sagot niya at dumiretso kay Amara. Nagtataka nga rin siya dahil ang ganda naman ni Yvonne at mas mayaman. Pero ba't si Amara pa rin ang pinili ng boss niya? Kung sa bagay, mabait din kasi si Amara at maganda rin. Isa pa, ayaw na ayaw ng boss na niloloko ito. Madam, bulong niya nalapitan si Amara. Hi, Rino. May kailangan ka? May sugat daw ho ba ang daliri mo? Bulong ni Rinong nakatingin sa daliri ni Amara. Ha? Wala naman. Bakit? Tanong ni Amara sabay tingin sa daliri. Wala naman. Good. Yun lang. Babalik na ako. Paalam ni Rino at lumabas na. Amara! Tawag ni Lily na lumapit sa kanya. Tapos ka na sa design mong necklace? Tapos na. Sagot ni Amara sabay abot ng dinisenyo kay Lily. Here. Ito ba ang bibigay ko kay Jeneline? Yup. Sagot ni Amara at gumiti. Make sure na hindi kanya mahalata. Sure. Ani Lily at umalis na. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Amara. Mahalagang necklace nila ngayon dahil bigatin din ng judges. Kailangan niyang manalo kung gusto niyang makilala balang araw, lalo na nga't ang laking project ito. Binuklat niya ang mga samples. Nakalimang design na siya pero hindi pa rin siya satisfied sa nakikita. May kulang pa rin na walang buhay kahit nakailang ulit na siya. Kung dito nakasalalay ang career ko, anong ihahain ko sa clients? Ever since, ito ng pangarap niya pero ngayon nagkaroon siya ng pagkakataon, saka naman siya nawala ng ideya. Amara, tawag ka ni Sir Ralph. Sabi ni Jen matapos kausapin sa telepono ang sekretary ni Ralph. Bakit daw? Di ko rin alam. Okay, kapag may naghanap, sa taas lang ako ha? Sabi niya at umakyat sa opisina ni Ralph. Nag-chat siya sa asawang tulungan mo na siyang makalabas kay Ralph dahil tinatamad siyang makiusap dito. Tumawag din siya pero di nito sinasagot hanggang sa matapos ang tawag niya kaya tinawagan niya ulit. Kumatok siya 3 beses bago pumasok. Sir, maupo ka sa couch, Amara. Utos ni Ralph. May kailangan ka ho? Naupo siya sa couch pero wala talaga siya sa mood kausapin to. May boyfriend ka palang matanda? Ni Ralph. Kung ano man ho ang boyfriend ko, personal ko na ho yun. Sagot niya. Kaya ba ang lakas ng loob mong tanggihan ako, Amara? Sir, hindi sa ganon, pero ayokong maging kerida. Ihiwalayin ko ang asawa ko kung hindi po kita gusto. May asawa ka man o wala? Diretsahang sabi ni Amara na napasulyap sa pintuan pero wala pa rin ang asawa. Marami nang kumakalaban sa'yo, Amara. Walang ibang makaprotekta sa'yo kundi ako lang. Yun lang ho ba ang pinapunta mo? Aalis na ho ako. Magalang na paalam niya at tumayo pero hinarangan siya ni Ralph. Sir, lalabas na ho ako. Hindi pa ako tapos, Amara. Gigil na sabi ni Ralph sabay tulak sa dalaga kaya babagsak na naupo ito. Ano ba? Ines na sabi ni Amara na tatayo sana
na makitang nagtanggal ng botones si Ralph pero tinulak siya pahiga nito. Walang makakatulong sa'yo dito, Amara. Tulong! Ubod lakas na sigaw niya sabay tulak kay Ralph. Tulong! Inalikan siya nito sa mga labi pero kinagat niya. Shit ka! Nagulat pa siya ng duraan ng dalaga. Help! Tahimik! Gigil na sabi niya na hinuhubaran si Amara. Please, tama na! Pakiusap niya, hoping na bumukas ang pinto pero wala pa rin. Oh shit! Ani Ralph na mabilis nakipagpalit ng posisyon kay Amara. Malakas na tili ni Janeline kasama si Bia kaya pumangon si Ralph. Oh my gosh, anong... Umahangos na wika ni Clyde na tumakbong patungo rito. Gulong-gulo siya sa nakikita. Nakahiga ang asawa sa couch at halos subad na ang pangitaas na damit ni Ralph. Hayop ka? Sir, let me... Daing niya nang bumagsak sa sahig sa lakas ng pagkakasuntok ni Clyde. Papatayin kita! Gigil na sabi ni Clyde sabay sipa, tsaka sinakyan si Ralph para di na makabangon pa at pinagsusuntok. Clyde! Oh my! Wait! Stop it! Pagpigil ni Yvonne saka hinila si Clyde patayo. Tumulong na rin sina Janeline at Bia para mailiyo ito dahil kawawa na si Ralph. Babe, kalma! Ani Yvonne at niyakap si Clyde. Relax, okay? Let him explain. Boss, siya yung nauna. Pinilit niya ako. Paliwanag ni Ralph na tinutulungan ni Janeline na tumayo. Ask them! Nakita nila ang nangyari? Anong nakita nyo? Usisa ni Yvonne kina Bia at Janeline. Pinapakalma at pinipigilan na ni Rino si Clyde. Nasa ibabaw ho ni Sir Ralph si Amara, sagot ni Janeline. Get out! Kayong dalawa, labas! Sigaw ni Clyde kaya dali-dali, lumabas ang dalawa at sinara ang pinto. Babe, si Yvonne at niyakap si Clyde. Nakaupo na si Amara na inayos ang damit na muntik mapunit. Di pa rin siya makagalaw sa gurat at labis sa takot. Nanlumo siya na makitang kayakap na ibang babae ang kanyang asawa. She's not asking na piliin siya. Ang sa kanya lang sana tinulungan siya kanina pero di naman niya masisi si Clyde. Tumayo siya nang di mapigilan ng mga luha. Pumigla si Clyde kay Yvonne at nilapitan si Amara. Clyde! Tawag ni Yvonne nang iwan siya ni Clyde at nilapitan si Amara. Hahawakan sana to ni Clyde pero nakita niyang tinabig ni Amara ang kamay ni Clyde kaya't napataas ang kanang kilay ni Yvonne. I'm sorry. Narinig niyang wika ni Clyde kay Amara pero walang salitang binitawan to at tumakbo papalabas ng opisina. Follow her. Utos ni Clyde kay Rino. Yes, boss? Ralph, ano bang nangyari? Usisa ni Yvonne. Pumasok siya at nakiusap kung pwedeng tulungan ko siya sa mga nagawa niya dahil wala na raw siyang malapitan. Fair ako kaya't sabi ko pa pwedeng katawan niyang pambayad tapos... Liar! Sigaw ni Clyde. Susugod na naman sana pero humarang si Yvonne kaya't dinuro niya si Ralph sa nanginginig na mga kamay. Stop talking! Clyde! Tawag ni Yvonne at hinabol tong papalabas na. Wait, bakit pa ganyan ka? Sinara niya ang pinto ng opisina ni Clyde. Relax. She's just an employee and nothing happened. Napapaatras siya na makitang nagbabagang mga mata ni Clyde. Di na siya umimik pa at naupo sa sofa. No, she's not just an employee. Bulong ng isip ng dalaga habang tinitingnan si Clyde na kinakalikot ang cellphone nito. Nagmumura si Clyde na ikuyom ni Yvonne ang kamao. Sa naging kilos ni Clyde mukhang kailangan niyang paimbestigahan ng babaeng yon. Iyak siya ng iyak sa ilalim ng shower. Nakailang sabon na sa sarili pero ramdam pa rin niya ang higpit ng pagkakahawak sa kanya ni Ralph kanina. Nakailang pahid na rin siya sa mga labi niya pero di kayang burahin nito ang mapait na alaalang iniiwan sa kanya kanina. Amara! Amara! Tawag ni Clyde kaya pinahida ni Amara ang mga luha at kinuha ang sabon. Amara, I'm sorry. Paumanhin ni Clyde nang makitang asawa. Nilapitan niya to at mahigpit na niyakap. Sorry kung di ako nakarating agad. Pinatay niyang shower kaya tumahimik ang paligid at tayong mga hikbi ng asawang naririnig. Magbabayad siya, promise. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa binangguan. Nagpumigla si Amara at naupo sa malamig at pasang sahig. Ayaw niyang kausapin si Clyde. Kung tutusin wala naman tong kasalanan pero masama ang loob niya rito. Magpalit ka na ng damit. Inakay niyang asawa para tumayo. Inabot ang tuwalya at hinubad ang damit saka tinayo. Hinaplos niya ang pisngi ni Amara at nilapit ang mukha para halikan sa labi pero umiwas to. Pinasuot niyang bathrobe at kinuong hairdryer saka pinatuyo ang buhok ni Amara at muling inakay palabas ng shower room. Nang di niya makausap ito, siya naman muna ang nagpalit ng damit. Kumain na tayo.
Sa halip sumunod, nahiga si Amara at nagtalokbong ng kumot patalikod sa kanya. Okay, matulog na tayo. Wala rin akong ganang kumain. Tumabi siya kay Amara at pinakiramdaman. Kapag ko ay napapikit si Clyde na marinig ang mahinang hikbi ng asawa. Pinaharap niya to sa kanya at saka pinunasan ng mga luha. I'm sorry, hindi ko nahayaang mangyari pa ulit iyon. Niyakap niya si Amara kaya naramdaman niya ang panginginig nito nang muli na namang umiyak. This time, hindi niya napatatawarin pa si Ralph. Nagpasalamat siya nang tumigil si Amara sa pag-iyak at maya-maya pa, narinig niya ng mahihinang hilik nito. Kinabukasan na pabangon si Clyde na maramdaman ang paggalaw ng katabi niya. Morning! Bati niya at saka hinalikan sa noo si Amara na kakadilat lang. Tumalikod to sa kanya at hindi siya pinansin. Kinuha niya ng cellphone sa bedside table. Rino, hindi na muna ako papasok. Ikaw nang bahala sa opisina. Bumangon siya para magtimpla ng kape at maghanda ng almusal nila. Anong balita kay Ralph? Tanong niya nang muling tawagan si Rino. Okay na boss, naayos na namin ang lahat. May dalawa lang na ayaw mag-back out dahil mga kaibigan niya pero ang iba na asikaso na. Sagot ni Rino. Pero wala pa siya sa opisina. Ang sabi ng sekretary niya, absent siya ngayon. Dinala raw sa ospital. Maliban sa suntok at sipa niya, nagbayad pa siya ng mga tao para bugbugin to sa apartment. Kung di lang masamang pumatay ng tao, baka ako mismong kumitil sa buhay niya. Sabi niya at napalingon sa asawang lumabas ng kwarto. Sige na, bye. Nilapitan niya si Amara at inabot ang kape. Naasikaso ko na si Ralph. Kung gusto mong bugbugin ang hayop na yun, punta natin sa ospital. Tahimik pa rin si Amara. Tinaas nito ang mga paa sa couch at niyakap ang tuhod. Wala siyang gana magsalita o makipag-usap sa asawa. Mas gusto niyang mapag-isa sa mga oras na ito. Nilapag ni Clyde ang kape sa center table nang hindi ito inabot ng asawa at tinayaan itong mapag-isa pero wala siyang balak na iwan mag-isa si Amara. Tumayo si Amara at nagpalit ng damit sa kwarto. Lumabas doon ng bahay kaya't sinundan niya hanggang sumakarating sila sa bahay nito. Bakit andito ka? Tanong ni Ana nang pumasok siya sa bahay pero hindi siya pinansin ni Amara at dumiretso siya sa kwarto at saka nagkulong. Ayaw niyang makita si Clyde kaya't walang paalam, umalis siya sa bahay. Alam niya sinundan siya ng asawa pero hindi na siya nag-abala pang lingonin ito. Niyakap niya ang paboritong unan sa kalumingon. Nandidiri siya tuwing maalala ang nangyari kahapon. Ma! Luha ang wika niya at pumikit. Kung buhay ang mama niya, sigurado siyang kayakap siya nito ngayon. Amara? Napalingon siya kay Armando na pumasok. Pa! Ani niya at saka umiyak kaya niyakap niya ang ama. Tahan na! Sinasabi ko na nga bang manyak talagang direktor na yon? Pansin ko na yun nung nasa CA pa ako eh. Ang sama niya pa. Usal niya tiniyaan ng mga luhang tumulo. Kahit kantong ama niya, hindi siya nito matiis kapag umiyak na. Maaaring nalaso ng utak ng mag-ina pero alam niya, may puwang pa rin siya sa puso ng ama. Ako mismong bubugbog sa kanya kapag lumabas siya ng ospital, sabi ni Armando. Okay lang pa. Ang mahalagay magbabahid ng mangyakis na yon. Lumayo si Armando, tinawakan na magkabilang balikat si Amara. Hindi ko akalaing makakapasok ka sa CA. Ang akala ko'y gagawin kang katulong ni Clyde. Tinulungan ho ako ni Clyde makapasok, ani Amara. Nasa baba siya. Gusto ko po muna mapag-isa pa. Ani niya kaya't tumango at tumayo si Armando. Sige, maiwan na muna kita. Kapag magutom ka, bumaba ka lang. Tita, morning! Masiglang bati ni Yvonne kay Christina at tumalik sa kanang pisngi nito. Dito sila nag-mall nakita para mag-shopping. Good morning, Iha. Ganda naman ng kwintas mo. Puri ni Christina. Bigay ho ni Daddy. Ganda mo talaga. Magiliw na puri ni Christina. Ay, gandang di pinapansin ng anak mo. Biro pero may laman na sabi ni Yvonne. Pagpasensyahan mo na ha. Hayaan mo't mamahalin ka rin ulit niya. Kailan pa? Malungkot na tanong ni Yvonne at naalala ang nangyari ng isang araw. Di ganon ka-protective si Clyde sa ibang empleyado, lalo na't iba ang aura ni Amara kumpara sa iba. Kung titingnan, artistahin to. Be patient, Iha. Ang mahalagay nandito ako para sa'yo. Thank you ho, tita. Pasalamat niya. Look at this one, tita. Ang ganda nitong earrings. Tingin ko bagay sa'yo. Oh, pero gusto ko tong isa. Nasasabik na sabi ni Christina. Itong maganda sana pag may anak na babae dahil may nakakasama siyang mag-shopping. Si Clyde kasi walang pasensyang sinasamahan siya. Tita, paano kung may iba na si Clyde? Malambing na tanong ni Yvonne sabay hawak sa kanang braso ni Christina. Kaya ayaw na niya sa akin.
Wala siyang pinapakilala sa amin at kung meron man, napakakapal ng babaeng pumatol sa lalaking ikakasal na. Ngumiti si Yvonne. Ito ang maganda sa parents ni Clyde. Napaka-supportive sa kanya. Paano kapag tinatago nga po niya? Kung meron man gusto mo, ipapatay natin? Biro ni Christina habang namimili ng alahas. Ay wag! Ayoko ho ng ganoon. Kahit desperada siya, ay hindi naman siya aabot sa ganoon. Maldita lamang siya, pero hindi siya kriminal. Biro lang. Sabi ni Christina at tumawa. Hindi tayo ganon. Kilala niya mula pagkabata si Yvonne at alam niya, hindi nito gagawin ng ganitong bagay. Spoiled brat ito pero sobrang bait na bata sa mga kakilala at maayos ang pagpapalaki ng mga magulang. Pagkatapos silang mag-shopping, naunang umuwi si Christina dahil sinundo ng asawa habang siya ay may kinita pa sa isang restaurant. Hello ma'am? Magalang na bate ng lalaking naka-shades. Balita? Tanong niya na maupo at nag-cross legs. Ito ho ang pinaimbestiga mo sa akin. Aniya sabay abot ng folder. Magaling. Ani Yvonne sabay buklat. Amara Segovia ang tunay niyang pangalan. Bago mamatay ang nanay niya, may dinalang kirida ang tatay niya sa bahay nila. Hanggang grade 12 ang natapos niya dahil sa hindi sinuportahan ng magulang at ano-anong trabahong pinasukan para lang mabuhay. Last year, napatalsik ang ama sa trabaho dahil sa pagnanakaw sa kumpanya. What company? Si Ahang Company ho? Ngumisi si Yvonne at tinigtop ang folder saka binalik dito. Interesting. She used her middle name para hindi malaman ng kumpanyang relasyon sa tunay niyang ama. How it happened na nakalusot siya sa higpit ng CA? Did they do the background check? Hindi ako makahanap ng impormasyon kung paano siya nakapasok sa company. Pag-amin nito. It's okay. Saan siya nakatira? Nang mag-imbestiga ako kanina, dun pa rin siya sa bahay nila umuwi? Okay, good. I-transfer kong pera sa account mo. Thanks ho. Magarang nasagot nito at umalis na. Hi! Bati ni Clyde ang pagising nagbibihis ng asawa. You're back. Papasok na ako, ani ama.